Isang sirena na napapalibutan ng mga ginto at mga hiyas ng kanyang buong katawan at isang binging kabalyero ay nahumaling sa isa't isa para sa makasariling dahilan na humahantong sa nakapipinsalang kinalabasan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Hibaro, Love, Death, and Robot na ipinalabas noong taong 2022. Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng mga sundalo na papunta sa kakahuyan upang tapusin ang isang misyon. Ang pangunahing tauhan ay isang bingi na sundalo na nagngangalang Hibaro na nakasakay sa isang kabayo. Habang patuloy sila sa kanilang destinasyon, ay huminto sila sa tabing lawa kung saan lihim na pinagmamasdan sila ng isang misteryosong babaeng nilalang na tinatawag na Sirena. Nang magpunta si Hibaro sa tabing lawa upang uminom ng tubig, bigla siyang nakakita ng kakaibang gintong kaliskis, ngunit inilihim niya ito sa iba. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga sundalo at ilang monghe ang nagsasagawa ng espiritual na gawain. Ngunit biglang lumitaw ang babaeng nilalang na puno ng ginto sa kanyang katawan at tinawag sila mula sa lawa. Nang makita ng mga sundalo ang mga alahas, nagbalak silang paslangin ang babae at nakawin ang kanyang ginto. Hinugot nila ang kanilang mga espada at nagsimulang habulin ang sirena, ngunit hindi nila makontrol ang kanilang katawan na animoy isang sumpa ng mahika ng babaeng nilalang. Tila sinusundan nila ang sayaw ng babae habang hawak nila ang kanilang matalim na espada sa kanilang mga kamay at kahindik-hindik silang nagpapatayan. Ang malakas na hiyaw ng sirena ay narinig din ng mga kabayo, dahilan para mawalan ng kontrol ang mga sakay na sundalo na naging dahilan upang mahulog sila sa ilalim ng lawa hanggang sa mamatay silang lahat sa pagkakalunod. Ito ay labis na nagpasaya sa sirena maliban kay Hibaro dahil hindi niya marinig ang boses nito. Walang epekto sa kanya ang mahika ng babaeng nilalang. Ito naman ang dahilan ng pagkalito ng sirena kung may mali sa kanyang lalamunan o wala. Nang mapansin ni Hibaro na nawawala lahat ng kanyang mga kasamahan, nataranta siya kaya sumakay siya sa kabayo patungo sa kakahuyan. Ngunit dahil sa sobrang pagmamadali niya, ay hindi niya sinasadyang tumama ang kanyang ulo sa puno at nawalan siya ng malay. Samantala, ang sirena ay nagkakaroon ng damdamin para kay Hibaro matapos makitang hindi ito tinatabla ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa tubig at patuloy na sinusundan ang lalaki. Nang maglaon, nagising si Hibaro nang makita ang kanyang kabayo na naipit sa puno. Lumakad siya sa pinakamalapit na ilog upang uminom ng tubig. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad siya patungo sa kagubatan at naghanap ng lugar na mapagpahingahan ng isang gabi. Nang sumapit naman ang hating gabi, habang siya ay natutulog, ang sirena ay lumabas mula sa tubig at ginawa ang kanyang karaniwang pagsayaw. Pagkatapos noon ay dahan-dahan at tahimik itong naglakad patungo sa tabi ni Hibaro. Hangang-hanga ang kanyang mga mata sa lalaking nasa kanyang harapan. Si Hibaro lamang ang nag-iisang lalaking hindi tinatabla ng kanyang alindog, dahilan kung bakit hindi niya kayang labanan ang kanyang sensualidad. Hindi niya napigilan ang sarili na umibig kay Hibaro. Pagkatapos ay niyakap niya ang lalaki at nakatulog sa tabi nito. Kinaumagahan, pagkagising ni Hibaro ay nakita niya ang kakaibang babaeng nilalang na natutulog at nakayakap sa kanyang likuran. Sinubukan ng sirena na tumakbo palayo sa kanya, ngunit hinawakan niya ang kamay nito at may ilang pirasong gintong kaliskis ang kanyang nakuha. Si Hibaro ay mahilig sa mga ginto at ang mga ginto sa paligid na katawan ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang habulin ito. Samantala, iniisip ng sirena na nahuhulog ang loob sa kanya ng lalaki kaya't sinubukan niyang makuha ang atensyon nito.
Sa wakas ay nagkita silang dalawa sa isang plataporma ng talon. Ginawa ng sirena ang kanyang sexing sayaw upang akitin ng lalaki, habang si Hibaro ay kumukuha ng mga gintong kaliskis sa kanyang katawan na nagsanhi ng ilang patak ng dugo, ngunit hindi ito napansin ng dalaga. Hinalikan niya ang labi ng lalaki at ang halik niyang iyon ay nakakasugat sa labi ni Hibaro. Ang aksyon na iyon ay malinaw na katibayan ng pag-ibig na nais ng babaeng sirena na maunang magkusa kay Hibaro. Nang oras na iyon ay lumabas ang tunay na intensyon ni Hibaro. Inihampas niya ang ulo ng sirena sa bato at sinimulang tanggalin ang lahat ng ginto sa kanyang katawan at karumal-dumal na iniligpit sa pamamagitan ng pagtulak niya dito pababa sa isang napakatarik na talon. Pagkatapos ay mabilis niyang inilagay ang kayamanan sa isang bag at tumakas. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang katawan ng sirena ay naanod pabalik sa kanyang orihinal na lawa at ito ay lumubog sa kailaliman ng tubig. Biglang ang asul na kulay ng ibabaw ng tubig ay naging kulay pula ng dugo. Tila ang mga ilog ay nabighani sa dugo ng sirena. Ang pulang likido ay kumalat sa itaas ng agos ng mga ilog sa bawat sulok ng mga tubig. Samantalang habang nasa daan ay hawak ni Hibaro ang kanyang ninakaw ng mga ginto sa kagubatan upang makatakas. Ilang sandali pa ay nauuhaw siya, kaya nagpasya siyang uminom ng tubig sa batis na malapit. Hindi niya napansin ay nainom niya ang dugo ang tubig at nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, pagkagising niya ay may kakaibang nangyari sa kanya. Naririnig niya ang mga tunog mula sa lahat ng dako, maging ang mga tunog ng mga hayop. Tiyak na ang dugo ng sirena ay mahimalang kapangyarihan sa pagpapagaling. Ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang makipag-usap at makarinig muli. Dahil ito ay isang bagong karanasan para sa kanya, nakaramdam siya ng labis na pagkalito at takot. Kasabay nito, hindi sinasadyang tumakbo siya pabalik sa lawa at muling nawalan ng malay. Sa kabilang banda, nabuhay muli ang sirena. Siya ay lumabas sa lawa at nagsagawa ng kanyang karaniwang sayaw. Ngunit nang suriin niya ang kanyang katawan ay napag-alaman niyang wala na ang kanyang mga ginto, kaya nagsimula siyang umiyak at nagsisi. Gayunpaman, nang makita niya si Hibaro, ang lalaking nagtaksil sa kanyang wagas na pag-ibig, sinimulan niya itong salakayin gamit ang kanyang mahiwagang boses. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Hibaro ang mahika na ito dahil naririnig niya ang boses ng sirena. Ang masakit na sigaw ng babae, ang masakit na sigaw ng sirena ay nagawang linlangin si Hibaro upang maglakad patungo sa gitna ng lawa. At sa huli, si Hibaro ay nahulog sa ilalim ng lawa at naging pagkain ng sirena, kung saan ang mga libu-libong lalaki ay nahulog din sa ilalim. Ang mensahe ng pelikulang ito ay tungkol sa kasakiman sa kayamanan at sa maling relasyong lubhang nakakalason dahil lamang sa sensual base sa atraksyon sa isa't isa at sa iba pang maling dahilan. Marami pong salamat mga kaboso sa walang sawang panonood at pakikinig. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.